China. Amen? Yung bang may mga Buddha, yung merong mga ata, di ba? May umuuso. Yun po yung unang-unang naiisip ko. Amen. And yet, noong unang panahon, yung panahon ng Hapon, hindi po yun. But on the Old Testament, temple exists. Amen po? Doon po tinitipon ang mga anak ng Diyos to offer their offerings para doon po sila magpupuri. Amen po? That was before. Doon po nila dinadala yung kanilang mga offering, yung mga buhay na mga animal to offer to the Lord. Amen po. But, noong dumating na si Jesus, noong namatay na si Jesus, iba na ang templo. Amen po. Sino pong naniniwala sa inyo na dumating si Jesus at siya ay namatay at muling nabuhay? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Dahil, hallelujah, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, in 1197, temple is Christ, the true temple of God. Siya po yung templo, si Jesus na po. It doesn't speak about the building anymore, but it is the Lord. Amen. Amen. Po, ituloy po natin. The place where His glory dwells. So, doon po nag-glorify ang Lord. By the grace of God, Christians also become the temple of the Holy Spirit, living stones out of which the church is built. So we are no longer talking about the building, but we are talking about the temple, which is you and me. Amen po. So tayo po ngayon ay templo ng ating Diyos. Amen. 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 The tabernacle before, yung temple before sa Old Testament, consists of 3 parts. Amen po. It is the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. So, ang Holy of Holies, doon po naninirahan ang presence ni Yahweh El Shaddai. Amen. Noon, ang nakakalapit lang ay mga priest. Ngayon, iba na rin. The temple na ating nararanasan ngayon consists of 3 things too. The body, the soul, and the spirit. Nakikita po natin yung pagkakaiba. Amen po? So dahil sinasabi na natin na salamat sa Diyos, nagiging templo na tayo ng banal na Espiritu. So paano natin iingatan ang templo ng Diyos? Yun po ngayon yung ating tanong. Bilang mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai, ano ba ang ating ginagawa para maingatan ang templo ng Diyos? First, kailangan natin linisin. Amen. So, kailangan ang templo ng Diyos ay malinis. And we are talking about our heart. Dahil doon po nananahan ang Diyos. So, paano natin nililinis? As a Catholic, we are so blessed and so fortunate dahil meron tayong mga sacrament. The sacrament of penance, reconciliation. Amen po. Dahil wala naman pong nalilingid sa ating Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ang ating mga lihim. So to have a clean temple, we have to clean the temple of God. So kung meron po tayong pagkakataon, always avail that sacrament, the sacrament of reconciliation. Pangalawa, ano ba ang pwede natin gawin sa templo ng Diyos? You have to make it healthy. Keep it healthy. Diba? Ang katawan nga natin, diba? Paano magiging healthy? Kumakain ng balanced diet. So tayo, dapat din tayong kumain ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. Pumalakpak ang mga kumakain ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ng kanta kanina, Thy word
is a lamp unto my path, and a light, thy word is a light unto My faith. my feet, and a light unto my path. Totoo po yun, di ba? Dahil kung hindi na tayo nakikinig at kumakain ng salita ng Diyos, paano naman po tayo lumalago? Paano naman po tayo nababago? Amen? Ang pagkain ng kinakain ng mga manggagawa ng Diyos ay ang pagkain Salita ng Diyos. na nagmumula mismo sa ating Diyos. Can you imagine kung manggagawa ka? Sabihin na natin, my favorite ministry, the worship ministry, the gospel choir ministry. Every time na tumatayo ka doon, na umaawit at nagpupuri, subalit hindi ka naman feel ng mga salita ng Diyos. Ano sa tingin mo, magmamanifest kaya ang pagpupuri mo? O kaya, hindi ka pa-cleanse, naglulundag ka dito? Yes, nalulugod. But, sa tingin mo, ito ba ay nagkakaroon ng connection sa ating Diyos? Hindi lang sa choir, sa lahat ng mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai, it is very important to eat the Word of God, to keep the temple healthy. Amen? Amen. At pangatlo, syempre, nililinis mo na, pinapapakain mo na, ano ang gagawin mo? Ano sa tingin ninyo? Keep it guarded. Amen? Kasi habang tayo, we are trying our best to be the temple of God, hindi naman titigil ang kalaban. Amen? Okay. Scarborough chapter. Naging chapter na kayo. Salamat sa Diyos. Kalooban ng Diyos. But do you think ang kalaban nakatingin lang sa inyo? No. No. Kaya kung kayo ay nakaka-experience ng mga salita na masasakit, panlalait, that is normal. Magpuri ka sa Diyos dahil yon, mga kapatid, ay nagpapatunay na kayo nga ay chapter ng Diyos. Amen? Hindi kayo mag-chapter at pababayaan lang kayo ng demonyo. Kumikilos din yan. May isa tayong kapatid doon na nag-preach at sabi niya, pag tumataas ang antas mo, hindi na yung mga tanod ang ipinapadala. Mga general. Yung mga may katutunan din. Amen? To test kung paano nga kayo kasig-asig sa bagong pagpapala na ito. Ganon din sa mga workers. The more kayong tumatagal, tumataas din yung antas ng persecution. It is because you just declare an spiritual warfare. Amen po. Kaya huwag na po kayo magtataka na kung kailan kayo tumagal, kung kailan kayo nagiging council, kung kailan kayo nagiging leader ng ministry. Ay doon pa kayo na po persecute. Nangyayari talaga yan. Dahil you just, parang na-stir mo yung war between good and evil. But you know what the Lord is promising you today? Namatay nga siya. Kaisa-isang anak ibinigay ng Lord. Sa tingin ninyo, kahilingan kaya ninyo ng kalakasan, hindi niya rin magbibigay sa inyo. At remember ang sabi ng Diyos, kung sino man, whoever will bring chaos to the temple, mananagot sa Diyos. Nakakatakot yun. Amen? Nakakatakot yun. Parang nalulungkot po kayo sa sinasabi ko. Sige, pumalakpak mo yung mga legion ng Diyos. Amen? So you have to keep the temple guarded. Amen. Proverbs chapter 4 verse 23. Ang sabi po, above all
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So kung yung puso natin dalisay, lahat ng ginagawa natin may kapayapaan. Amen po? Kung ang ating puso yung templo ng Diyos is mapagpatawad, madali na rin tayo magpatawad. Amen? At kung ang puso natin, ang dala ay pag-ibig, we can always influence the people surround us with His love. Amen po. So, uulitin natin kung paano natin iingatan ng templo ng Diyos. Keep it healthy, keep it clean, and keep it guarded. K. Amen. So, sana sa hapong ito, sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, let us keep the temple of God clean. We nourish it with His Word, and we keep it guarded. Ano yung guard? How do you guard? Well, we have to pray. Amen? Because prayer is very important. It is very important. Let us our petition be known to Him through prayers. Marami na sa inyo, alam ko, ilang taon na ang scrubber? 31? 31, we're going 32. Siyempre, susunod sa 31, 32. Di ba? Na-witness na ninyo kung paano tumayo sa salita ng Diyos. Maraming umalis, maraming bumabalik. Maraming umalis, maraming bumabalik. Pero mas mapalad ang mga lingkod ng Diyos na nananatili at namumuna. Amen? Tumayo po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin nasa langit, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming narinig. Nawa, magbigay ito ng kalakasan sa lahat ng mga anak mong nais kang tularan na maglingkod. Lord God, we pray also for Brother Will Lawas sa kanyang paghahayag ng healing message. Samahan mo po siya, O Diyos, upang bago namin iwan ang lugar na ito, aangkinin na namin, O Diyos, ang iyong pagkilos sa aming buhay. Ito ang samang dalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos.